Nais ko pong batiin ang bawat isa sa atin ng maligayang pagdiriwang po ng bagong taon. Patuloy nating pasalamatan ang ating pong Panginoon sa kanyang kagandahang loob at katapatan na tayo po ay kanyang binalot ng kanyang pag-iingat at pagpapala sa buong taong ito ng 2023 at haharapin po natin ang bagong taon ng 2024 na may lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Nawa abutan po kayo ng Panginoon sa umagang ito sa ating pong pagdiriwang ng harap sa bagong taon na ito na may kalakasan, na patuloy po na nandito sa atin po ang kagalakan na tayo po ay patuloy po na makapaglingkod na may katapatan at kagalakan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Bawat isa sa atin nawa ay patuloy po na mithiin ang presensya ng Panginoon maging sa araw na ito ng pagsamba sa Kanya at sa araw na ito na kung saan ito po yung huling araw ng taong 2023. At nawa patuloy tayong magdiwang na may pag-iingat sa pagsalubong po ng bagong taon na ito. Ang ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon ngayong umaga ay makikita po natin sa sulat po ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang talatang 11. At ito po ay pinamagatan ko pong spiritual na maturity o spiritual na paglago. Basahin po natin ito at pagkatapos po nito tayo po ay tudulog sa Panginoong Diyos sa panalangin. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 11. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang talatang 11. Tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pananalangin. Manalangin po tayo. O Diyos amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan sa umagang ito na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw ay aming Ama na nag-ingat sa amin. Ikaw ay patuloy po na nagpupuno sa aming pangangailangan. Ikaw ay napakatapat sa buhay namin, Panginoon. Ang iyong mga gawa ay tunay po na kahanga-hanga sa panahon ng aming pong um, kabigatan, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa panahon ng aming mga kahinaan, ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng aming pong nai-enjoy sa buhay. Salamat po, Panginoon. Nawa sa pagdiriwang po ng pagsalubong sa bagong taon na darating ay tunay po na ikaw ang maging sentro, ikaw ang mabigyan po ng kaluguran, ikaw ang mabigyan po ng kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, na sa umagang ito ang iyong salita ay aming pong pagbubulayan at ihanda ninyo kami na magamit ito sa aming pong buhay sa darating pong taong ito, Panginoon. Balutin ninyo kami ng iyong presensya, pagpalain ninyo mga kapatiran sa kanilang mga tahanan. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila sa maging sa pagdiriwang sa bagong taon na ito. Balutin ninyo kami ng iyong proteksyon, ilayo ninyo kami sa kapahamakan. Bigyan ninyo kami ng kalakasan, lalo tigit doon po sa may mga karamdaman sa kasalukuyan. Hinihiling namin, Lord, ang iyong kalakasan, kagalingan, at doon po sa mga panahon na ang ilang mga kababayan namin, ang ilang kapwa Kristiyano namin ay posibleng nakakaranas po ng kalungkutan sa mga kasalukuyang panahon. Dalangin namin po ang iyong kaaliwan sa kanila, Lord God. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito ng iyong salita ay aming pong pagbubulayan. Ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo at gagabay sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Binabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Amen at amen. Tuwing bagong taon, marami po mga tao, marahil kasama po ang ilan sa atin o tayo po ay kasama na gumagawa po ng mga New Year's resolution. Ang mungkahi ko po, sa halip na tayo po ay gagawa ng mga resolution, nawa pagsikapan natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos na ang salita niya na ating pong pinagbubulayan sa tuwi-tuwi na ay ating pong naisin na talagang ipamuhay at ating pong sundin, hindi lamang po na ating pong pakinggan ang kanyang salita, bagkus ito ay ating pong isapuso at ating pong isabuhay. Kaya nga ang dalangin po natin ngayong umaga na ang salita na ating pong pinagbubulayan ay tunay po na ating pong mai-apply sa ating pong pagharap sa bagong taon na ito at sa ating pong pamumuhay para sa Panginoon. Bakit bawat isa sa atin ay nag-spend po ng panahon upang pagsikapan natin na tayo po ay magbulay ng salita ng Diyos? Bakit humihindi po tayo sa mga tukso ng kalaban na minsan yung mga tuksong ito ay magbibigay sa atin ng parang napakasarap na pakiramdam kung tayo po ay bibigay sa mga tukso na ito? Bakit kailangan nating magpasensya sa tuwi-tuwi na? Bakit kailangan nating magkaroon ng magandang kalooban? Bakit kailangan tayo magsakripisyo? Hindi lamang para sa ating kapwa, kung hindi para sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit nating gawin ang lahat ng mga ito? Ano yung nagbibigay sa atin ng motivation na ikaw at ako ay talagang maging matyaga at masipag na lumago sa ating pong spiritual na pananampalataya? Ano bang meron sa atin? Ano ba ang makukuha natin kung tayo po ay patuloy po na magsikap na ikaw at ako ay tunay po na lumago sa ating pong spiritual na buhay? Marahil dumadating po sa atin po yung mga katunungang ito lalo't higit sa mga panahong ito na kung saan tayo po ay nahaharap muli ng bagong taon, mga panibagong pagkakataon, mga panibago pong pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Sa ating pong teksto na binasa, pinapakita po ni Apostol Pedro ang mga resulta po at mga benepisyo po ng paglago sa ating spiritual na buhay, na kung saan nawa ito ay mag-motivate sa atin, sa bawat isa sa atin. Naharapin po lahat po ng mga challenges na ating pong haharapin sa taong ito na darating. Naharapin po natin na may pananampalataya at pagtitiwala at katatagan ang mundo na ating pong ginagalawan, na kung saan ang ating pong makalaman na pagnanasa ang madalas po na ating pong katunggali sa ating pagnanais na tayo po ay maging matatag sa ating spiritual na buhay. Makikita po natin una sa lahat na sinasabi po ni Apostol Pablo sa talatang 8 at sa talatang 9 na ang mga bagay na ito na ating pong pinagsisikapan, na ating pong nais na sundin ayon sa kaluguran ng Panginoon, ay nagbubunga po sa pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ito po yung unang binabanggit po ni Apostol Pedro, na kung saan ito ay benepisyo, ito po ay malaking pakinabang kung tayo po ay lalago at patuloy na lalago sa ating pong spiritual na buhay. Ikaw ay magiging mabunga sa pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa talatang 8, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga bagay na ito na binabanggit ni Apostol Pedro ay bumabalik sa talatang 5 hanggang sa talatang 7 na sinasabi ni Apostol Pedro, dahil dito pagsikapan ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kagandahang asal at sa kagandahang asal ang kaalaman. Idagdag ninyo sa kaalaman ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang pagkamakadiyos. Idagdag ninyo sa pagkamakadiyos ay ang pag-ibig sa kapatid, at sa pag-ibig sa kapatid ay ang pag-ibig. Itong mga quality na ito, itong mga bagay na ito na maganda, na
makikita po sa buhay po ng bawat isa sa atin ay tinatawag po ni Apostol Pedro na palatandaan ng espiritual na paglago. At sinasabi po niya sa talatang 8, kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at ito ay dumarami, ito ay talagang napakaganda na makita po sa mga tunay na mananampalataya sapagkat ito ay nagpapakita na kung saan ikaw at ako ay tunay po na lumalago sa ating pong pagiging makadiyos at sa ating spiritual na buhay, at ito ay patuloy na masaganang nagbubunga tungo po sa tunay na pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi lamang po dumadating ng gano'n na lang. Kailangan po nating magkaroon ng disiplina na ikaw at ako ay tunay po na magsikap na talagang gawin ito upang sa gano'n makita po yung bunga na ito sa ating pong pananampalataya, sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kung nais mong maging kagamit-gamit at patuloy po na masagana at hitik sa pagbunga ng mga espiritual na bunga sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan po nating ibigay ang ating pong sarili sa mga bagay na ito na binanggit ni Apostol Pedro. Ang sabi po niya, mananampalataya, magkaroon ng kagandahang asal, magkaroon ng patuloy na makalangit na kaalaman. Ang kaalaman ay magbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo po ay maging mapagpigil o maging patient sa buhay, at ang pagiging mapagpigil ay nandoon po madidevelop sa atin ang bunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay tutungo po sa pagiging makadiyos. Napakaganda po. At ang pagiging makadiyos po ay magbubunga po ng pag-ibig sa ating kapwa, at ang pag-ibig sa ating kapwa ay babalot sa atin ng tunay po na pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa sulat po ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 18, lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Siya nawa. So itong exhortation na ito ni Apostol Pedro ay magbibigay sa atin ng kakayahan upang patuloy nating bigyan ng kapurihan, bigyan ng kaluwalhatian ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Diyos na siyang nagbukas sa ating pong mga espiritual na mata upang makita natin ang kaluwalhatian ng magandang balita ng Panginoong Kristo tungo po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, upang makilala natin siya ng lubos, at ito ay maipakilala din natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga buhay ng bawat isa sa atin na kinakikitaan po ng bunga po ng buhay na pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ikaw at ako ay patuloy na lalago sa pagiging makadiyos na nakikita po at binanggit po ni Apostol Pedro sa mga talata sa nabasa natin kanina sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. At ikaw ay patuloy po na maghahanap na kung saan ang iyong buhay ay patuloy po na magiging kagamit-gamit at patuloy na masaganang nagbubunga para sa ating pong Panginoon, na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay po na binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo upang tungo po sa katubusan ng bawat isa sa atin. Ngunit kung hindi ka namumuhay ayon po sa mga katotohanan ito, kung papaano ka niligtas ng Panginoon, kung paano ka binago ng Panginoon at nilinis ng Panginoon, kahit kailanman, hindi ka gagamitin ng Panginoon at hindi mo masusumpungan ang tunay po na bunga para sa Panginoon, para sa kanyang kaharian, at nakakalungkot. Masasayang po ang buhay ng isang Kristiyano na kung saan hindi siya nagsisikap na lumago sa kanyang spiritual na buhay.
Alalahanin po natin, ang buhay natin sa lupa na ito ay nihalintulad lamang sa isang usok. Sabi nga ni Santiago, ano ba ang buhay mo? Di baga ito ay parang usok lamang na nandyan panandalian ngunit maya-maya ito ay nawawala lamang. Kaya huwag nating sayangin ang ating buhay sa pamamagitan ng pamumuhay na balot po ng talagang makasarili lamang pagnanasa o mga bagay na kung saan nakatutok ang ating mga puso't isipan sa mga bagay na nandito lamang sa sanlibutan na ito ay panandalian lamang at ito ay mawawala at masisira din bandang huli. Mamuhay po tayo na tayo po ay nagsisikap na lumago sa ating spiritual na buhay upang sa ganon tayo po ay maging malinis na sisidlan, kagamitan ng ating pong Panginoong Hesukristo na tunay po na kagamit-gamit at handa na gumawa ng mabuti para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang kaluguran. Kung ikaw ay lumalago sa pagiging makadiyos at sa iyong spiritual na buhay, ikaw ay patuloy po na nakakakita po ng mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng pangkaraniwang paningin ng tao lamang. Ikaw at ako ay patuloy po na gagamitin ng lubos ng Panginoon upang sumagana po sa bunga na nakakalugod sa Kanya, nakakaluwalhati sa Panginoong Diyos at lalo't higit isang mga bunga po na magbibigay sa atin ng mapayapang buhay. Nawa sa taong ito, asamin po natin ang mapayapang buhay. Sa papaanong paraan, lumago po tayo sa ating spiritual na buhay sapagkat ito po ay nagbubunga tungo po sa lalong malalim at lalong malapitan na pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. So ang pagsisikap natin na tayo po ay lumago sa ating spiritual na buhay ay hindi lamang nagbubunga tungo po sa lubos na pagkakilala sa ating Panginoong Kristo, kundi pangalawa at huli ito ay nagdudulot sa atin ng pagiging matatag sa ating pong pamumuhay sa lupa na ito. Ang sabi po ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 2 Peter chapter 1 sa verse 10 to 11, ang sabi po, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Magiging matatag po tayo sa ating pong buhay spiritual. Hindi tayo basta-basta matitinag. Tayo po ay magiging matatag, sabi ng talatang 10, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Hindi kayo matitisod kailanman. Hindi natin hahayaan na masira at manlupaypay sa ating spiritual na buhay. Hawakan po natin ang mga katotohanan ito, lalo't higit sa ating pong pagharap sa panibagong taon na ito na ibibigay ng Panginoon sa atin, panibagong pagkakataon. Alalahanin mo mga kapatid sa Panginoon na binibigyan tayo ng kakayahan at kalakasan ng Panginoon na hindi tayo basta-basta matitinag anumang mga pagsubok ang maharap po natin sa mundo na ito, anumang bagay na ating pong maharap sa mundo na ito na ating pong ginagalawan. Masasabi natin kasama po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, lahat ng bagay ay magagawa ko. Basta alam ko ang gawain na ito, ang bagay na ito ay makakalugod sa Panginoon. Bakit? Bakit lahat ay magagawa natin para kay Kristo? Sapagkat si Kristo Jesus mismo ang nagbibigay sa atin ng kakayahan at ng kalakasan. Siya ang pinagmumula ng ating pong katatagan. Kaya nga mga kapatid, salamat sa Panginoong Kristo. Ang katatagan po natin ay hindi nagmumula sa ating pong makatao na kakayahan at karunungan. Ang ating katatagan sa mundo na ito na ating pong ginagalawan ay nagmumula mismo sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi sa talatang 11, sapagkat sa ganitong paraan, masaganang ibibigay sa inyo
ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo po ay lalago sa ating spiritual na buhay sapagkat ito po ay magriresulta po ng katatagan sa ating pong pamumuhay at sa ating pong pananampalataya. Kailangan nga po natin ibigay ang lahat ng ating pong makakaya. Sabi nga ni Apostol Pedro, mga kapatid, at siya po ay nakikipag-usap sa kapwa mananampalataya. Anong sabi po niya? Pagsikapan natin na patatagin isa sa mga palatandaan na ikaw at ako ay tunay na mananampalataya, na tayo po ay patuloy na nagsisikap upang lumago sa ating pong spiritual na mga karakter, sa ating pong spiritual na pamumuhay. Ito po ay binabanggit din ng sulat po ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 28. Ang sabi po niya, ngayon munting mga anak, manatili kayo sa Kanya. Sa gayon, kapag mahahayag siya, ay magkakaroon tayo ng kapanatagan at hindi tayo mahihiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. So binanggit din ito ni Apostol Juan na kung saan ini-emphasize po ni Apostol Pedro na ang spiritual na paglago ay nangangailangan po ng pagsisikap, nangangailangan po ng pagtsatsaga. Hindi ito basta-basta nangyayari po yung spiritual na paglago sa bawat isa sa atin. Kailangan po nating ibigay ang ating pong kabuuan sa ating pong puso, isipan, tungo po sa mga spiritual po na kaparaanan. Paano po tayo lalago sa ating spiritual na buhay? Yung pagiging matiisin, yung pagkakaroon po ng pagnanais na lumago sa ating pagiging makadiyos, sa ating pananampalataya, sa ating pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pagmamahal sa Panginoong Diyos, sa ating pong pananampalataya mismo. Kailangan po nating ibigay ang lahat ng ating pong kakayahan upang tayo po ay makaranas po ng paglago sa ating spiritual na buhay. At ito po ay magre-resulta una sa lahat sa pagbubunga ng masagana at pangalawa sa pagiging matatag sa ating pananampalataya, katatagan sa ating pamumuhay sa mundo na ito upang pagdating ng Panginoon, hindi tayo magkaroon ng parang pagkapahiya sapagkat tayo po ay nagpabaya. Oo, tayo po ay ligtas sa pananampalataya at sigurado na po tayo sa eternal na buhay. Yan po yung sinasabi dito ni Apostol Pedro. May kasiguruhan po tayo ng kaligtasan. Nawa ang kasiguruhan ng kaligtasan na ito ay hindi nating pabayaan, bagkus ibigay natin ang lahat-lahat ng ating pong kakayahan upang tayo po ay lumago sa ating spiritual na pamumuhay at spiritual na paglago sa ating Panginoong Diyos. Upang sa ganon, ma-realize po ng bawat isa sa atin na siguradong sigurado ako sa aking kaligtasan. Sapagkat ang paglago sa spiritual na buhay ay nagbibigay sa atin ng assurance of salvation. Nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na talagang ikaw at ako ay ligtas. Kaya nga ang benepisyo po ng pagiging masikap at masipag pagdating sa paglago sa ating spiritual na buhay ay hindi lamang nagbubunga ng masaganang bunga para sa Panginoon. Hindi po ito nagbubunga ng kawalan po ng saysay ng buhay, bagkus ito po ay nagbubunga po ng katatagan at kasiguruhan ng buhay po na matatag at sigurado po na tayo po ay tunay na mananampalataya sa Panginoong Diyos na kung saan siya yung pumili sa atin tungo po sa buhay na walang hanggan. At ito po ay nako-confirm ng ating pong mga pagnanais tungo po sa pagsisikap na lumago sa ating pagiging makadiyos. Kaya nga, pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pedro sa kanyang sulat na ito. Sa verse number 10, ang sabi po, kaya mga kapatid, lalong
pagsikapan, lalong pagsikapan na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Imaginin po ninyo, tinawag at pinili tayo ng Panginoon. Nasa ating responsibility na tayo po ay magsikap na maging matatag ito, na ito ay lumago, na tayo po ay kakitaan ng mga ebidensya po ng kasiguruhan ng pagkatawag sa atin at pagpili sa atin ng Panginoong Diyos. Bakit natin gagawin ito? Sapagkat pagdating ng Panginoong Kristo, siya po ay may kaluguran na tayo po ay kanyang pagkalooban ng kanyang makapangyarihan at banal na presensya at manahan tayo sa presensya niya doon sa kalangitan. Kaya nga ang spiritual na paglago ay nagre-resulta tungo po sa eternal na pagpapala, eternal blessings. At ito po yung binabanggit sa talatang 11, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Hindi po ito nagbabanggit na kung saan ang eternal na buhay sa langit kasama si Kristo ay sa pamamagitan ng gawa natin. Ito po ay bunga, ito po ay pangako ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya na tayo po ay kanyang dadalhin doon sa kanyang presensya sa langit. Ngunit sa mga mananampalataya na talagang nagsikap at nagtiyaga na maging matatag ang pamumuhay sa mundo na ito na ating ginagalawan sa pamamagitan ng paglago sa espiritual na buhay, ang sabi ng Panginoon, ibibigay ng masagana. Napansin po ninyo? Masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na kaligtasan ay palaging nagre-resulta sa isang buhay po na tunay po na lumalago sa spiritual. Alalahanin po natin yan. Ang tunay po na kaligtasan ay nagre-resulta po at nagbubunga po ng kasiguruhan na ikaw at ako ay lumalago sa spiritual na pamumuhay. True salvation results in growing in godliness. If you're not applying all diligence to grow in godliness, you need to examine yourself. Nais ko pong Tagalogin ito, pasensya na. Kung ikaw po ay hindi nagsisikap at hindi lumalago sa iyong spiritual na buhay, kailangan mong siyasatin ang iyong sarili kung ikaw nga ay nasa tunay na pananampalataya. Bakit sinasabi ko ito? Sapagkat ang tunay na mananampalataya ay lumalago sa spiritual na pamumuhay. Kaya alalahanin po natin ang paalalang ito ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Alalahanin po natin na yaong pumili sa iyo at nagligtas sa iyo, walang iba si Kristo Jesus, ay nagbayad ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas tayo mula sa ating pong mga kasalanan. Kung tayo po ay nagpabaya sa ating spiritual na buhay sa taong ito ng 2023, nawa sa tulong at biyaya ng Diyos, sabihin natin sa Panginoon, patawarin mo ako Panginoon, nagkulang ako sa iyo, lumayo ako sa iyo, ginawa ko yung mga gawa na alam kong hindi nakakalugod sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako na sumunod sa iyong kalooban sa taong darating. Tulungan mo ako na lumago sa aking spiritual na buhay upang ako ay makapangmunga tungo po sa isang bunga po na kaluguran sa iyong banal na paningin, upang sa pagbabalik mo, tunay po na hindi ako mahiya sa iyong banal na presensya. Tulungan mo ako maging matatag sa aking pamumuhay sa mundo na to, sa darating na taon at sa mga taong pangdarating. Ito yung nais kong mangyari, Panginoon, isang buhay po na sumusunod sa iyong kalooban upang ako ay lumago sa aking spiritual na pamumuhay. Narito po si Apostol Pedro, nagbibigay sa atin ng motivation na magsikap na lumago sa ating spiritual na pamumuhay, at ipinakita po niya yung mga benepisyo po at yung mga magandang resulta tungo po sa paglagong spiritual. Sa kapanahunan natin sa kasalukuyan,
Ang paglago ng spiritual ay magbibigay sa atin ng kagalakan, lubos na kagalakan sapagkat tayo po ay gagamitin ng Diyos tungo po sa isang buhay po na masaganang nagbubunga para sa kanyang kaluwalhatian upang sa ganon, hindi masayang po ang buhay ng bawat isa sa atin. Maraming buhay po, hindi lamang ng mga hindi mananampalataya, kung hindi maging mga mananampalataya ang nasisira at nagiging waste, no? Nasasayang na buhay. Kung ikaw ay mananampalataya, huwag mong sayangin ang buhay mo. Pagsikapan mong lumago ka spiritually, maging malapit ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya na may katapatan, huwag mong pabayaan ang iyong spiritual na relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa-tao at lalo tigit relasyon sa kapwa-Kristiyano sa pamamagitan ng pagsisikap na gawin po natin ang mga gawain na iniatang ng Diyos sa atin sa konteksto po ng ating pong simbahan. Maraming salamat mga kapatid, maraming salamat sa BC, maraming salamat sa inyong mga churches na inaatinan. Nawa kayo po ay magtapat at masaya na maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Maraming salamat o Diyos sa mong banal, sa patuloy ninyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong kagandahang loob na patuloy ninyo kaming ginabayan at tiningatan sa buong taong ito ng 2023. Maraming salamat po sa bagong taon ng 2024 sapagkat alam namin, Lord, iingatan, sasamahan ninyo kami at patuloy ninyo kaming itatawid tungo po sa isang buhay po na lumalago sa spiritual at katatagan sa buhay na ito, patuloy na hitik na namumunga. Lord God, sa mga kapatid na nakikinig po sa mensaheng ito, ikaw ang magpala sa kanila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-abot ng iyong makapangyarihang kamay. At kung mayroon pong mga karamdaman, hinihiling ko po ang kanila pong kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Kung mayroon pong mga kabigatan, I pray, Lord, na ikaw magbigay sa kanilang ng assurance po, ng kapayapaan at ng kasiguruhan na papagtatagumpay ninyo ang bawat isa sa amin sa mga bagay na aming pong na nagkukos sa amin po na maging mabigat ang aming pong mga puso't isipan, Panginoon. Sa kaaliwan po, sa pagdiriwang po ng New Year na ito, I pray, Lord, na ikaw maging sentro, Panginoon. Ingatan ninyo ang bawat isa, Lord God, ikaw magpuno sa mga pangailangan. Maraming salamat po. Nawa ang bansa namin ay patuloy po na maging malaya, lalo tigit sa pangangaral po ng iyong banal na salita. Salamat muli sa mga kapatid sa FBC, sa mga kapwa naming mananampalataya na nakakasama namin, sa mga kapwa, mga lingkod ninyo, mga pastor, ikaw magpala, Panginoon. Maging doon sa mga kapatid na nasa ibang bansa, ikaw magpala sa kanila, kay Wanyo, kay Sam Diaz, ikaw magpala, Panginoon, kay Bill Nord at sa iba pang mga kapatid, kay Peter, Panginoon, pagpalain niyo sila, Lord God. I-bless ninyo ang mga kapatid sa kanilang tahanan, mga mahal sa buhay na kasama nilang nagdiwang sa taong ito, pagpalain ninyo sila, Panginoon. Maraming salamat po muli at ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian. Nawa ang masaganang biyaya ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Kristo, ang pag-iingat ng Banal na Espiritu ay patuloy na mapasa atin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maligayang Pasko muli mga kapatid at masaganang bagong taon sa inyo. God bless po.